Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. So isa po ito sa ating unang araw ng ating Misa Aguinaldo. So bahagi ho ng ating siyam na araw ng paghahanda sa dakilang kapistahan ng pagkakanakan ng ating Panginoong Jesucristo. At kapag ginagawa natin ito ng madaling araw, ang tawag natin ay Misa de Gallo. Kapag ginagawa natin ito ng gabi o hapon, simbang gabi. So, pero yung original talaga nito ay Misa de Gallo. Sabi natin ay ito ay pagpapahayag ng maagang-maaga, kaya mga alas 4, sa kasama na rin dito yung ating sakripisyo ng bumising ng maaga. At lately naman, ayun, alam niyo ba kung kailan ako siyang simbang gabi? Kung inyo nakalalaman, ay gawa ng martial law. Kasi nung panahon ng martial law, may tinatawag tayo na hindi ka pwedeng lumabas ng madaling araw. Kaya ginawang hapon. At mula noon, ay nanatili na yung simbang gabi. Nawala na naman yung martial law. Yun naman ay trivia lang para sa inyong kalaman kung bakit nagkaroon ng simbang gabi. Pero maliwanag na ito ay ang paghahanda natin spiritually sa pagdating ng ating Mesiyas. At sabi nga po natin, tayo din ay naghahanda sa dakilang jubileo na ito talaga sa kapanganakan ng ating Panginoon sa Kristo. 2025 years. Sa ating kailan yun? December 24. Yung celebration ng ating diocese ay gagawin natin sa January 6. Pero universally, tayo ay magdiriwang ng 2025 years ng kapanganakan ni Jesus sa December 24. Na may tema na Pilgrims of Hope. Mga naglalakbay na puno ng pag-asa. At bahagi po nito, tamang-tama ngayong araw na ito, anong ipinahayag? Patutuo ni Juan Bautista at ang patutuo ng Diyos. Ngayong panahon na ito, kung isang masabi natin na kung isang mahirap pa natin ang katotohanan, ang dami kasi peke, na makita ko natin, hindi totoo. Hindi lamang sa larangan ng social media, kasi mayroon tayong tinatawag ng fake news. But mayroon pa tinatawag ng deepfake. O kaya mo sabihin natin, marami yung nang-scam. Bakit? Ay, tayo ay naluloko. Akala natin ay totoo. Ayun pala ay peke. Kaya may paanyaya na pinahayag sa atin ng komunikabal na ito yung unang nawa na makita natin bilang pag-asa natin sa ating paglalakbay. Ang dulot na Jesus tungo sa katotohanan. At yung paanyaya na tayo nawa ay maging saksi ng katotohanan. Sa dalawang pagkakataon, una, yung patutungo ni Juan Bautista. So, bahagi yun. Sabi nga ho sa Ebanghelyo natin narinig ngayon mula kay San Juan na ipinahayag ni Jesus na na
ipinahayag ni Juan Bautista na ito ang kordero na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Sa Ebanghelyo namin ng kahapon, mula naman sa Ebanghelyo ni San Lucas, anong sabi ni Juan Bautista? Hindi ako ang Mesiyas. Kaya pagkakataon pwede angkinin ni Juan Bautista kasi akala ka ng iba siya ang Mesiyas. May tinatawag tayong mga credit grabber. Hindi naman ikaw ang nag-isip, hindi naman ikaw ang gumawa, pero kapag tinanong sino may gawa nito, sabihin natin na akin to, credit grabber yan. No? Si Juan Bautista hindi yung credit grabber. No? Anong sabi niya? Hindi ako. At isang biyaya na makita natin kay Juan Bautista rin. Kung sasabihin natin ang banal na kasulatan, wala siyang ginawang ibanal. Hindi ay nagpalakad ng Pilay. Hindi nagpagaling sa mga may sakit. Hindi nagpakita sa mga bulag. Walang ginawang ibanal. Ano lang ang makita natin kay Juan Bautista? Lahat ng sinabi niya tungkol kay Jesus ay katotohanan. So bahagi yun. Kaya ano sabi niya? Hindi ako ang Mesiyas. Ako yung nagbibinyag sa tubig, ngunit ang isa ay darating na magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apo. Yun po yung Ebanghelyo natin kahapon. Kaya pagaya ng masalay, pinahayag ng Panginoon kapag kaya anong namon? Maging totoo tayo sa salita. Kaya din po yung simbahan, sinasabi ng simbahan natin, iwasan ng chismis. Bakit? Sapagkat baka mamaya yung ipinangangalan natin ay kasinungalingan. Hindi totoo. No? At kapag ipinangalan mo ang isang balita na walang maliwanag na pundasyon ng katotohanan, sino yung may problema? Yung bang binabalita na hindi? No? Siguro ay magkakaroon ng baig ang kanyang pagkatao sa pandinig at paningin ng ibang tao. Pero higit sila, sana makita ninyo na kapag binabalita ninyo ang mga balita na walang katotohanan, huwag nyo rin kalimutan natin, dinuduwisan nyo rin ang inyong pangalan. Bakit? Ay, ipinamamalita ninyo ang walang kasihan. No? Hindi nyo lang sinisira ang ibang tao, pati ang inyong sarili, sinisira ninyo. Kaya, huwag kayong maging saksi na masamang balita. Huwag kayong magsaksi ng maling balita. O kung tawagin natin mga pekeng balita. Ang panyaya ng Puming Kapali, isang panyaya katulad ni San Juan Bautista. Ano yung nakita natin? Mabuting balita. Kaya saan nakabase yung mabuting balita? Hindi na sa katotohanan. Bagabahagi, kaya natin yung isa ka, sabi na ng isa ng iba, kaya yung dyaryo o yung balita ay nabibili kasi nga masamang balita. Hindi yan ang balita na dala ng mga anak ng Diyos. Ang mga balita na dala ng mga anak ng Diyos na rin, mabuting balita. At yun ang pinapahayag ni Juan Bautista. Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga salita. Kasi makapangyarihan yung salita. Ang unang binubuo niya o ang sinisira niya ay mo nagsasalita. Kaya nga anong sabi rin ng simbahan, huwag kayong magmumura. No? Huwag kayong magmumura. Bakit? It is a form of curse. Pag kayo nagmura, ay
Bahagi yun, nagnanais kayo ng kasamaan sa kapwa mo. Ano mang klase ng mura yun? No? Yun ay to inflict kasamaan, pain, o kung tawagin natin ay hindi maganda sa harapan ng buong may kapal. Kaya mag-ingat tayo, no? Sapagkat kung salita na binibitiwan natin ay may kapangyarihan. Kaya nawa, makita natin na ang kapangyarihan na ito ay gamitin natin sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Dahil napakakapangyarihan ang salita na ating binibitiwan. At nais ng Diyos natin, ang salita, katulad ng salita ni Juan Bautista, na alin, saksi ng katotohanan. Kaya yun paano pag nililigayan natin ang ating sarili, no? Yung salita ba natin ay naging saksi ng kasinungalingan o ng katotohanan? Ingatan natin ang mga salitang binibitiwan natin. Pangalawa, pag pinag-usapan natin ang katotohanan at sabi ni Jesus, isa pa raw katotohanan, hindi lamang sapagkat kailangan niya ng patotoo ng sino man, kasama ng Diyos si Juan Bautista. Pero isang maliwanag na patotoo na alay na ito ay alay, na ginagawa ko ang ipinagagawa ng aking Ama. Medyo mahirap ito sapagkat kapag sinabi natin ang katotohanan na nakikita sa gawa, medyo matagal. Kasi kung minsan, it will take time, maaaring taon, para makita mismo yung bunga ng katotohanan. Kasi nakikita sa sariling pagkilos. At makita ko natin kung minsan tumatagal. Kaya maliwanag ko. Nung unang panahon kasi, sabi nga natin ang pinagbabasihan ng batas ng mga Hudyo ay para masabing katotohanan. Kapag mayroong dalawa na nagpahayag ng katotohanan, pero ngayon, libo-libo na, no? Ay na pwedeng magpahayag ng aling kasinungalingan. Kaya kung minsan yung sinasabi ng iba, bakit na-scam? Kasi akala nila maraming follower. No? Eh hindi alam kung minsan ay pwede lang gumawa ng maraming account. No? Gawa lamang ng salita, first impression. May mga taong first impressionist. No? Kung ano lamang yung unang nakita, pinakitaan ka lang ng maraming pera, no? Maraming sasakyan. No? Ay akala ay hindi na mandadaya. No? Hindi ho lahat na may pera, hindi na mandaraya. No? May mga pagkakataon na may mga tao maraming pera, nang guguyo pa rin. No? Kaya pag-ingatan natin, kaya ano yung isang kalimitang pagbabasihan? Tinatawag ng track record. Ano bang track record nito? No? Magnanakaw o tapat sa trabaho. No? Bahagi mo, makikita mo sa track record din. Sa gawa. No? Sa gawa. Kaya wala ngayon, ang uso na ngayon yung CI. No? Iniimbisitahan. Bahagi yun ang uso na yung makita ko natin. Dahil saan? Siguro dahil sa malayo. No? Hindi naman yan kasama mo na nanginirahan sa isang lugar. Pero yun ang panayan ng pinangayon ni Jesus. Ang ginagawa ko ay pinagagawa ng aking Ama. Tayo, anong ginagawa natin? Ginagawa ba natin yung pinagagawa ng Diyos Ama? O ang ginagawa natin ay alin? Yung ipinagbabawal ng Diyos. Makikita mismo yan sa ating pagkilos. Makikita mismo yan sa ating
pagtugon sa biyaya na ipinagkakaroon ng Pumi Kapal. Ilang kumisan yung iba, hindi na nakapagmamasin kasi nga, kumisan kapag pinag-usapan ng gawa, ay hahabol pa ng taon. Pagkakataon, hindi kagad kasi nakikita yun yung gawa. Pero sabi nga, no, doon at tayo inaanyahan ng Diyos natin at tayo ay maging instrumento ng katotohanan ng Diyos. Saan? Ipakita natin sa gawa. Hindi lamang sa salita. Kaya ito yung hamon na ipinapamani ko sa atin ng Pumi Kapal. Yung hamon na makita natin na paglalakbay na puno ng pag-asa ang ginawa ay tayo ay inaanya na alin maging mga patutuo ng Diyos sa salita at sa gawa.